Standby, Super Balita sa Umaga Nationwide. Standby! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, magdadalawang minuto makalipas ang alas 7. Handog sa inyo ng Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes-Zabel. Huwebes po kayo ni Kalabing-6 sa buwan ng Nobyembre taong 2023. Sa ating mga headlines, 3 araw na tigil pasada kontra Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. Ikinasa ng grupong Piston sa susunod na linggo. Department of Agriculture walang nakikitang dahilan para muling magtakda ng price cap sa bigas sa gitna ng pagsipa ng farm gate price ng palay. Umano'y big time smuggler ng sibuyas arestado kahapon. Ayon kay Senador Cynthia Villar. Presyo ng ilang uri ng tinapa ay posibleng tumaas dahil sa pagmahal ng mga sangkap ayon sa isang samahan ng mga panadero. Dagdag sahod sa minimum wage earner sa Cordillera, Bicol at Eastern Visayas aprobado na ng Regional Wage Board. MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nebriha suspendido matapos banggitin si Senator Bong Revilla kaugnay ng isang sasakyan na dumaan sa EDSA bus lane. Department of Transportation naglabas ng paglilinaw kung anong mga sasakyan lamang ang maaaring dumaan sa EDSA bus lane. 2 pasahero patay sa pamaril sa loob ng bus sa Nueva Ecija. Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay Panahon. Apektado ng shear line o salubungan ng mainit at malamig na hangin ng Southern Luzon habang umiiral naman ang hangin amihan sa hilagat gitnang Luzon. Dulot po ng shear line, ang Kabikulan, Eastern Visayas, Caraga, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Quezon Province, Marinduque at Romblon makararanas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na makapagulan, pagkulog at pagkidlat. Ang Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, ang Ifugao, Mountain Province at Aurora magkakaroon po ng maulap na papawiri na may mahinang pagulan, dulot naman ng amihan. Habang ang Metro Manila, Ilocos Region at mga nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon ay magkakaroon po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mahinang pagulan, dulot ng amihan. Bantay Panahon. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Kasado na ang 3 araw na tigil pasada ng grupong pinagkaisang samahan ng mga Super at Operators Nationwide o Piston mula Lunes, ika-20 ng Nobyembre hanggang Miyerkules, ika-22 ng Nobyembre. Iyan ay bilang pagtutol sa implementasyon ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program na nagtatakda sa mga jeepney operator at driver ng December 31 deadline para bumuo o sumali sa mga korporasyon o kooperatiba. Tinatayang 100,000 jeepney sa buong bansa ang lalahok sa transport strike. Ayon sa operator ng jeep na si Edmundo Cancino, hindi ho siya pabor sa pagko-consolidate dahil mapupunta sa sasalihan niyang korporasyon ang prangkisa ng kanyang jeep. Wala na sa pangalan ko po yun eh. Yung aking prangkisa, yung jeep. Anong pag-aari ko doon? Wala na akong pag-aari po doon. Nangangamba siya na malugi ang sasalihang korporasyon o hindi makahulog sa modern jeepney na nagkakalaga po ng nasa 2 milyong piso. Yung mga linya ko, kinuha na nila. Anong hanap buhay ko pa? Tinig po ng operator po ng jeep na si Edmundo Cancino. Sa uling datos, may higit 3 na lamang sa bawat 10 tradisyonal na jeepney ang hindi pa nakakapag-consolidate. Kung hindi nila masimulan ang prosesong yan hanggang sa katapusan ng taon, wala na umbisa ang prangkisa nila sa January 1. Kapag wala pong registration, hindi po makakabiyahe. Kapag talagang inabsulot nila kami, ang January ng 2024, ang magkakaroon ng isang malaking transport crisis. Kung hindi kami papayagan na makapagserbisyo pa sa ating mamamayan.
Ang magkakasunod na tinig po ni na Celine Pialago, tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB, at itong si Modi Floranda, pangulo naman ng grupong Piston. Tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na may masasakyan ng mga pasahero sa gitna ng ikinasang tigil pasada ng grupong Piston sa susunod na linggo. Ayon kay Celine Pialago Vargas, tagapagsalita ng LTFRB, nakipagnayan na sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan para paghandaan ang transport strike. Pinaplansya na nila ang pagbibigay ng libreng sakay sa mga maapektuhang pasahero. Ang prioridad po ng ating chairman ay siguraduhin na may masasakyan po yung mga maaapektuhang pasahero, yung mga commuters po natin. That's number one. So napaka-importante po sa NCR, lalo na ang ruta ng Piston ay meron po sa Commonwealth, meron din po sa Baclaran. So kung magkakaroon po ng libreng sakay, isa po yan sa inaayos po ng ating ahensya in coordination po sa LGUs, MMDA, and other agencies po na pwedeng makatulong. Ang tinig ni Celine Pialago, tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Walang nakikitang dahilan ng Department of Agriculture para muling magtakda ng price cap sa bigas. Sa kabila yan ang patuloy na pagtaas ng farm gate price ng palay na nagpataas naman ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, maganda naman ang supply ng bigas sa ngayon at tiyak na hindi sisipa pataas ang presyo ng bigas. Hindi naman po namin nakikita na mag-recommend po kami ng price cap dahil maganda naman po talaga ang supply. We're expecting po na bumper harvest ngayon dahil unang-una ay maganda yung ating production at wala tayong bagyo masyado. It's the price. Kasabay nito ay sinabi ni De Mesa na sapat ang supply ng bigas ng bansa hanggang sa unang yugto ng 2024 dahil may paparating pang imported na bigas bukod pa sa lokal na supply. Parating pa rin naman na additional imports by the first quarter. So wala tayong problema sa supply. It's the price, sir. Tinig po ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Mga nagtitinda ng bigas sa Sampaloc, Maynila, umaaray na sa tuloy-tuloy na pagtaas sa presyo ng bigas. Balita din sa atin ni Manny Vargas. Man, go! Hindi ka lamang mga mamimili kundi maging ang mga nagtitinda ng bigas sa bahagi ng sa trabaho market sa Sampaloc, Maynila ang umaaray na rin sa patuloy na pagtaas sa presyo ng bigas. Hinaing ng mga nagtitinda, lumiliit din ang kanilang kita hindi lamang dahil sa nababawasan ng benta. Apektado rin nila ang tubo nila na kailangan bawasan kung gusto nila makapagbenta pa ng maganda. Ito ay dahil sa karaniwan ng nasa 50 pesos ang pinakamababa na presyo ng bigas dito sa bahagi ng trabaho market at iisa na lamang ang nagtitinda ng 49 pesos na ayon sa vendor ay posibleng maubos na rin ngayong linggo. Bukod sa tumataas ang kuha nila sa kada kaban, duda rin ang mga nagtitinda na may nagsasamantala sa supply at naghihintay na lalo pang tumaas ang presyo ng bigas. Narito yung ilan sa mga vendor na nakausap natin ngayong umaga. Ang puhunan namin sa bigas 58, ibebenta namin ng 60. 2 piso na lang. Ano ba yan? Kasi dati noon, pagka nag-order kami sa mga probinsya ng bigas, dinideliver nila agad. Ngayon po, yung iba ayaw nila ibiyahe dahil mataas daw ang presyo. Hindi naman namin kaya kung sobrang taas na yung presyo ng bigas. Yan ang tinig ng ilan sa mga nakausap ng Super Radio DCWB na mga nagbebenta ng bigas sa bahagi ng trabaho market ngayong umaga. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Super Radio! Ang oras po natin, 10 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Inaresto kahapon ng umaga ang isang umano'y large-scale smuggler ng sibuyas. Sa gitna ng plenary deliberations ng Senado sa panukalang pondo ng Department of Agriculture, para sa susunod na taon, pinangalanan ni Senator Cynthia Villar ang inarestong umano'y big-time smuggler ng sibuyas. Jason De Rojas Taculog, and they have arrested him this morning. Oo. So that's good news. Smuggling? For smuggling? Smuggling. Okay. Is he a large-scale smuggler? Large-scale smuggling. Okay. In what commodities? Onions daw. Onions also. 30 containers daw of onions. Ay, yan. Ang magkasunod po na tinig ni Senator Cynthia Villar at Senate Minority Floor Leader Aquilino Pimentel III. Anya, ang naaresto ay sinampahan na umano ng 15 kaso pero na-dismiss ang 5. You can see that
everything is dismissed by the court. That's why I want them to be non-bailable para at least kung i-dismiss man ng court, nakaranas na siya makulong. Eh, alam mo, mayayaman sila, ayaw nilang makulong. Kaya yun ang provision ng ating anti-economic sabotage law. At least, if you are rich and you will go to prison, you will not do it anymore because you don't have to do it. Ganun ba? Basta kung may kita, gagawin uli siguro niyan. Oo, Kahit basta makulong pa. magpapalusot na lang. Ano? Oo. Ang tinig po ni Senator Cynthia Villar, sinusubukan pang kunin ng panig na umano'y smuggler. Posibleng tumaas ang presyo ng ilang uri po ng tinapay naman. Ayon sa grupong panaderong Pilipino, dahil po yan sa pagtaas ng presyo ng ilang sangkap sa paggawa ng tinapay, gaya po ng itlog, batay po sa monitoring po ng Department of Agriculture, maabot po sa 9 pesos and 50 centavos po ang presyo po ng kada piraso ng medium size. So, medium size na itlog po yan, 9.50. Kabilang sa mga produktong tinapay na inaasang tataas ang presyo ay ang egg pandesal, egg loaf, egg monay at egg tart. Kayun din yung mga cake, gumagamit din po sa cup na itlog. Nakiusap naman ang isang samahan ng mga panadero sa mga community bakery na huwag itaas ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Ang pangako po at lagi kong hinihiling sa industriya, panatiliin natin ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal upang nang sa gano'n naman ang masang Pilipino ay mapaglingkuran ng ating corporate social responsibility sa pagbebenta ng mga produktong tinapay na ito. Tinig po ni Chito Chavez, Pakulo po ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino. Ay naman sa samahan ng commercial bakers na Phil Baking, sumulat na ho sila sa Department of Trade and Industry at humiling na maliit na price adjustment sa presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Samantala, sinimula ng ipatupad ang fishing ban sa Zamboanga Peninsula na tatagal hanggang sa 15 ng Pebrero sa susunod na taon. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, sakop nito ang East Sulu Sea, Basilan Strait at Sibugay Bay. Bawal muna ang panguhuli ng tamban na ginagawang sardinas. Layo ng fishing ban na bigyan ng pagkakataon ng mga isda na makapagparami ng populasyon. Ipinatutupad na rin ang fishing ban sa Visayan Sea na tatagal din hanggang February 15, 2024. Samantala, multa at parusang kulong ipapataw sa mga mangisda sa Visayan Sea ngayong umiiral ang closed fishing season. Ivan Aguanas, Super Radio, Iloilo. Ivan. Super Radio. Melo, maaaring maparusahan ng sinumang mangingisda sa Visayan Sea habang umiiral dito ang closed fishing season na nag-umpisa kahapon at tatagal hanggang Pebrero sa susunod na taon. Ayon kay Remy Apari, Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 6, bawal na bawal ang paghuli at pagbenta ng mga isdang tamban o bali sardina, ulaw, kumaa, balantiong, tuloy, fimriated sardina o tabagak at hasasa o short-bodied mackerel mula sa Visayan Sea. Ang lalabag dito ay dito ay pwedeng makulong ng 6 na taon at magmulta ng hanggang ₱250,000. Ipinaliwanag naman ni Aparin na layunin ang pagpairal ng closed fishing season ay mabigyan ng pagkakataon ang isda na mangitlog, magparami at lumaki sa loob ng 3 buwan para lumakas din ang produksyon ng mga ito. Ako si Ivan Aguana ng GMA Super Radio Iloilo. Nag-uulat para sa GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio. Samantala, produksyon ng isda sa third quarter ng taon tumaas ayon sa Philippine Statistics Authority. Alagato sa Alag G. Super Radio. Tumaas ang fisheries production ng bansa sa ikatlong bahagi ng 2023 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa talaan ng PSA, naitala sa 1,017,000 metric tons ang fisheries production para sa third quarter ng 2023. Indikasyon naman ito na tumaas ng 2.1% ang produksyon kumpara sa nakalipas na taon. Naitala kasi sa 996,32,000 metric tons ang produksyon noong nakalipas na taon. Kabilang sa mga tumaas ay ang commercial fisheries, inland municipal fisheries at aquaculture subsectors gaya ng big eye scad o matambaka, round scad o galunggong, yellowfin tuna o tambako lobariles at Indian mackerel o alumahan. Gayunman, bumaba naman ang produksyon sa marine municipal fishery subsector. Kabilang dito ang bangus, gulyasan at tunsoy. Ako siya lang gatos ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo.
Iniimbestigahan na po ng Philippine Coast Guard ang nangyaring fish kill sa Canyacao Bay dyan sa lungsod po ng Cavite. Batay po sa ulat po ng PCG Substation Cavite, karamihan sa mga nangamatay na isda ay mga tilapia. Ang mga nakolektang patay na isda ay dinala sa Material Recovery Facilities para sa tamang pagproseso. Kaugnay po nito, kimuha po ng mga sample ng tubig sa lugar ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasama po ang PCG Marine Environmental Protection. Patuloy naman ang monitoring ng PCG sa lugar. Daon na rito, naniniwala ang grupong pamalakaya na nangamatay ang mga isda dulot po ng dredging o paghukay dyan naman sa Manila Bay. Samantala, inaprobahan na ng Regional Wage Boards ang 30 pisong dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Cordillera, Bicol at Eastern Visayas. Ayon sa Department of Labor and Employment, makikinabang dito mahigit sa 150,000 minimum wage earners. Sa Bicol Region, magiging 395 pesos na ang minimum wage sa lahat ng sektor, habang 430 pesos naman sa Cordillera. Sa Eastern Visayas, magiging 405 pesos ang minimum wage sa non-agriculture sector at retail o service establishments na may 11 o higit pa manggagawa. Para naman sa mga retail o service establishment na hindi lalagpas ng 10 ang empleyado, ganon din sa mga nasa agriculture sector, cottage and handicraft industry, magiging 375 pesos na ang minimum wage. Bukod sa mga manggagawa, may aumento rin na 400 pesos hanggang 1,000 pesos sa buwan ng sahod ng mga kasambahay sa 3 reyon. Epektibo ang mga wage orders sa November 30 sa Eastern Visayas, December 1 sa Bicol at December 5 sa Cordillera. Samantala, bilang na mga Regional Wage Board na hindi pa nakapag-aproba ng aumento sa sahod, 3 na lang. Ayon sa Department of Labor and Employment, Nympha Rabelo, Nympha. Tatlong regional wage boards na lamang ang hindi nakakapag-approve ng petisyon para sa dagdag na sweldo o dagdag sa minimum na sweldo ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Sa report ng Department of Labor and Employment, ang wage boards ay nasa una, Caraga Region, na nakakasakop sa Agusan del Sur at Norte, Surigao del Sur at Norte at sa Dinagat Island. Pangalawa sa Region 10 o Northern Mindanao na nakakasakop naman sa Bukidnon, Camiguin, Misamis Occidental at Oriental at Lanao del Norte. Pangatlo sa Region 11 o Davao Region, may saklaw sa Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, Oriental at Occidental. Nauna nang nag-approve ng aumento ang wage board sa National Capital Region at 13 iba pang rehiyon. Dahil lahat ni Senator Loren Legarda sa plenaryo ng Senado, ang report ay binigay sa kanya ng DOLE, kinalampag ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang mga regional wage board at sinabing huwag patagalin ang kanilang desisyon. Pare-pareho lang ani ang pagtataas ng presyo ng mga bilihin sa lahat ng rehiyon. Ang kanyang paalala ni Zubiri, sa paghapi ang mga manggagawa sa sweldo, mas gaganda ang produksyon at kita ng mga kumpanya. Ako si Nympha Rabelo ng GMA Super Radio, DZBB, dapat totoo. Samantala, mga kapuso, computerized spatial composite ng mga suspects sa pagpatay sa bago halal na barangay chairman sa Davao del Norte inilabas na po ng pulisya. Mula ako sa GMA Integrated News, mag-uulat si Kent Abrigana ng GMA Regional TV1 Mindanao. Kent? Melo, inilabas na ng Davao del Norte Provincial Police Office ang computerized facial composite ng mga suspect na bumaril at ikinasawi ng newly elected barangay captain sa Dato Abdul Dadia sa Panabo City, Davao del Norte na si Paul Albert Sakian. Ang gunman ay tinatayang nasa edad 30 hanggang 35 anyos at may taas na 5'3 hanggang 5'4. Samantala, ang kasama naman itong driver, tinatayang nasa edad rin na 30 hanggang 35 anyos at may taas na 5'5 to 5'6. Naglaan naman ng 500,000 pesos na reward money ang tanggapan ng 2nd Congressional District ng Davao del Norte para mas mapabilis ang pagkakahuli sa mga salarin. Isinantabi na ng mga otoridad ang posibilidad na election-related ang motibo sa pamamaril. Samantala, pumanaw na sa ospital ang 46 anyos na newly elected barangay kagawad sa barangay Sawata, San Isidro sa Davao del Norte alas 9 Martes ng gabi. Matapos itong pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa loob mismo ng kanyang tindahan Martes ng umaga. Ayon sa San Isidro Municipal Police, nakikipagtulungan na sila sa ibang estasyon ng pulisya para mahuli ang mga salarin. Melo, nagsumiti na rin sila ng request sa Police Regional Office 11 upang hilingin ang pagbuo ng Special Investigation Task Group o SITG. Ako si Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News,
nag-uula sa Super Radio DZWB. Dapat totoo. Salamat Kent Abrigana, GMA Regional TV 1 Mindanao. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Nako, ito na po ang amihan. Andyan na po ang hamog. Abay, dapat nagbabantay po tayo sa ating katawan. Dapat mag-iingat. Gustong-gusto po ni virus yung ganitong klase ng malamig na panahon, ha? Pag may nararamdaman, kailangan pakinggan ng katawan, wag po itong babaliwalain. Unahan po natin ang sakit, magpakonsulta kaagad sa doktor. Makinig po sa katawan, makinig po sa doktor. Kapag may gamot na inireseta po sa inyo, sundin at inumin. Tandaan, mga kapuso, para sa dekalidad. Pero, abot kayang gamot. Huwag po kayo mahiya magtanong. Hanapin po ang check po na RightMed. Para sa listahan ng mga produktong RightMed, bisitahin kanilang Facebook page, website, www.rightmed.com.ph. Huwag din pong kakalimutan, if symptoms persist, consult your doctor. Yung mga ka-RightMed doon natin dyan sa Tabaco City, sa halagang 150 pesos, pwede na kayo magpa-check up po sa doktor. Bisitahin po ang JMed Pharmacy sa Siga Avenue, lunsod po ng Tabaco. Ang oras, alas 7:22. Radyo na. TV pa! Kortesiya na. Disiplina pa! DZWB Super Radio Number 1. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryente-tipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, tiyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso.